So magandang araw sa inyo mga kastudyo. What's up sa inyong lahat? So ito naman ang bagong video at bagong kaalaman para sa inyo. So sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang 10 kautusan ng pagkakaroon ng quarantine. May pinatupad kasi na quarantine at kailangan nating sundin ng mga patakaran para maiwasan ang virus na ito. So sana po ang 10 kautusan ng quarantine na ito ay makatulong po sa inyo upang maiwasan ang virus na ayan na tinatawag na coronavirus. So sa video na ito, kakausapin ko kayo at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang gamit ng 10 quarantine na ito. So ayan na mga kastudyo, simulan natin ang usapang ito na pag-usapan natin ang tungkol sa 10 kautusan ng quarantine. Pero nais kong kausapin kayo hindi sa mood na ito, na nakasmile. Hindi ko kayo kausapin sa mood na to. Kaya mag-change tayo ng mood na kakausap sa inyo. Kaya terereng, change mode button, labas. Ayan. Tapos mamili tayo ng mode na gagamitin natin. Ayan. Select mode. Ano bang mode na gagamitin ko ngayon Teka lang, mamili ako. Ay, yan. Yan. Yan ang mode na gagamitin ko. Angry. Kasi gusto ko kayong kausapin ng mas magalitan para seryoso kayo na makinig sa video na ito. Kaya piliin ko ang angry na ito. Yan. So mga kastudyo, kakausapin ko na ngayon tungkol sa kautusan ng quarantine. So meron tayong 10 quarantine na dapat nating sundin. So yan yan. Tapos ito pa. So yan lahat yan. Dapat natong sundin yan nang sa ganon maiwasan natin ang virus na ito. Nang sa ganon hindi kumalat ang virus na ito. Ang unang kautusan, magsuot ng face mask. Nagsuot ka ba? Tanong tita. Nagsuot ka ba ng face mask? Di ba hindi? Nakapadali lang naman ang bagay na yun Magsuot ka lang ng face mask, tas hindi mo pa magawa. Tapos kapag huli ka na ng pulis, anong sabihin mo? Basta ang face mask ko, wala akong face mask. Gago ka ba? Nakapamura naman lang ng face mask hindi mo pa magawang mabili. Wala ka bang face mask? Tapos pupunta ka ba sa maraming tao? Ano gusto mo? Hawaan mo lahat ng tao ng virus na dala mo? Ha? Tol, mag-isip-isip ka naman. Mag-isip-isip ka naman sa kapakanan ng mga tao. Huwag mong sariling isipin mo. Oo nga, sabihin mong nainip ka sa bahay, lumabas ka sa inyong bahay. Tapos anong ginawa mo? Wala kang face mask Wala kang suot ng face mask. So anong mangyari nun? So maaaring ang mga tao na namasyal doon na may suot ng face mask, imahawaan mo kung meron kang mga sintomas. Bakit? Kasi wala kang suot ng face mask Dapat magsuot ka ng face mask. Bakit wala kang face mask? Gusto mo bigyan kita? Ito meron akong face mask. Punta ka sa bahay ko tapos bigyan kita. O di kaya mag-subscribe ka sa channel ko nang sa ganun maging updated ka sa lahat ng mga videos ko, sa lahat ng details ko, nang sa ganun maibigay ko sa yung face mask na to. Ano? Ha? Gago ka ba? Ang simple ng bagay yan tapos hindi mo pa magawa. Gawin mo yan, sundin mo naman para sa ating kapakanan yan. Tol, maawa ka sa lahat ng tao dyan. Magsuot ka na ng face mask. So ayun ang unang kautusan ng quarantine, magsuot ng face mask. So ngayon, pangalawa. Ito na naman tayo sa pangalawa. Social distancing. Nag-distance ka ba? Lumayo ka ba? Di ba hindi? Nainit na ako sa iyo Lapit ka sa akin. Di mo alam ang social distancing? Di mo ba alam ang distansya? Kahit maliit man lang, kahit 1 meter man lang, hindi mo ba magawa yun? Kahit isang patakarin sa quarantine, hindi mo magawa Para naman sa atin yan. Tapos lapit ka sa maraming tao. Wala kang social distancing. Paano kung meron kang sintomas ng virus na yan? Tapos lagi nang dikit-dikit ka sa mga tao. Kumalat na Mahirap na magapan ng virus ng dahil sa iyo. Imbis na ikaw lang ang kailangan gamutin, lahat na ng tao Kasi hinawaan mo. Wala kang distansya, wala kang social distancing. Ako nga lagi ako nag social distancing. Hindi ko naman pinipilit ang sarili ko sa mga tao Di katulad mo, kahit hindi gusto ng mga tao sa inyo, lapit ng lapit ka. Di mo magsibahan yung social distancing. Kaya ako nga di nga ako lumalapit sa kanila dahil hindi ko pinipilit ang sarili ko. Dahil ako lang masasaktan. Joke lang yon. Kaya kung ikaw ay seryoso ka sa bagay na ito na coronavirus na ito, na hindi napakadaling problema, kaya umiwas ka naman tol. Gago ka ba? Hindi mo ba maintain ang social distancing? Paliwanag ko sa inyo. Punta ka sa bahay ko, tapos paliwanag ko sa iyo kung ano ang sabihin ng social distancing. Kaya punta ka doon. Kaya mga tol,
Kung gusto nyong maiwasan ang virus na ito, sumunod kayo sa patakaran. Mag-social distancing kayo. Kung nasa public man kayo, kung pupunta kayo sa maraming tao, umiwas kayo para may social distancing. Nang sa ganun, ang pagkalat ng virus ay maiwasan. Dapat meron tayong social distancing. Nang sa ganun, kapag bumabahin ka, umuubo ka, hindi malanghap ng maraming tao kasi malayo sila. Tol, maawa ka sa sarili mo. Maawa ka sa kapakanan ng lipunan mo. Maawa ka sa mundo. Yan dahil sa inyo, dahil sa iyo, kapag hindi ka, wala kang social distancing, maaring ang virus ay madaling kumalat at hindi na maagapan. Kaya please naman, mag social distancing na kayo. Pati ka na. Intindihan mo? So ngayon, pangatlo na tayo. Ano nga bang pangatlo? Ito, pangatlo. Takpan ang iyong ubo. Kapag ikaw may umuubo ka sa maraming tao, takban mo naman. Kahit panyo lang, kahit gito nga kaya itakip sa'yo, edi itong yan, okay na yan. Basta matakpan lang. Umuubo ka sa public maraming tao, tapos hindi mo tinatakpan yung ubo mo. Ano mangyari? Yung inuubo mo, malanghap ng maraming tao, malalanghap ng mga tao yan. Tapos pag may sintomas ka, sakaling positive ka ng virus, tapos umuubo ka, tapos nalanghap ng maraming tao, yun, hawaan na sila. Paano na maagapan? Umuubo naman ang may ibang tao, tapos nalanghap naman ng ibang tao. Na dahil sa'yo, tol, kumalat ang virus. Kaya kapag umuubo ka, takpan mo naman. Maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa lipunan, maawa ka sa mundo. And dahil sa iyo kumalat ang virus dahil hindi mo tinakpan ang ubo mo. Yan ang isa sa patakaran ng quarantine. Na kapag umuubo ka, bumabahin ka, siyempre may virus yan may madumi yang lumalabas sa bibig mo. Kaya dapat takpan mo kapag umuubo ka. Nang sa ganun, hindi malanghap ng maraming tao yan. Intindihan mo ba? Ha? Gago ka? Sana naman maintindihan mo, tol. Sana naman maintindihan mo ito. Nang sa ganun, maiwasan natin ang pagkalat ng virus na ito. Nang sa ganun, hindi na maghirap ang gobyerno. Sumunod naman tayo sa patakaran. Napakadali lang naman, di ba? Takban mo lang ang ubo mo. Kapag tayong lahat ay sumunod sa patakaran ng quarantine na ito, napakadali lang maagapan ng virus na yan. Yan ang dahil sa katigasan ng ulo mo. Ayun, kumalat na ang virus. Dahil hindi mo tinakpan ang ubo mo. Hindi mo tinatakpan ang bibig mo kapag umuubo ka. Ano ka ba naman, tol? Maawa ka naman sa sarili mo. Lagi ko inuulit sa iyo, maawa ka sa sarili mo. Huwag mo lang sarili mo, unahin mo, kundi ang kapakanan ng maraming tao. Gago. Kaya sana naman sa susunod, takpan mo ng ubo mo kapag umuubo ka. Nakakahiya ka Kaya sana magbigay aral sa iyo to. Kung mapanood mo ang video na ito, sana magbigay aral mo to sa ito. Para sa ganon, takpan mo na ang ubo mo. So ngayon, pang-apat na tayo mga tol. Ang pang-apat natin ay magdala ng quarantine pass at ID kapag lumalabas sa barangay. So nakapadali lang naman yan, di ba? Magdala ng quarantine pass at ID. Pwede ka nang lumabas. Basta ang edad mo ay nasa tamang edad. Huwag lang yung bata, yung 18 pababa. Hindi yun pwede. Kaya kung ikaw ilalabas sa inyong barangay, dapat magdala ka ng quarantine pass at ID. Huwag mong gawing issues na wala akong quarantine pass, wala rin akong ID. Gago ka ba? Yan nga ang requirements para makalabas para ma-identify ng mga pulis at nagbabantay ng gate na ikaw ay galing sa barangay na yan. Nang sa ganun payagan ka na lumabas sa barangay na yan. Tigas ng ulo mo tigas ng kukuti mo. Gusto mo drugin ko yan para maintindihan mo? Kaysa susunod, magdala ka na ng quarantine pass at ID. Nang sa ganun, makalabas ka. Di ba maraming sat-sat? Tapos pag hindi ka pinalabas, magagalit ka pa? Minumura mo pa ang mga pulis at nagbabantay ng gate? Tago ka ba? Wala ka nga requirements hindi ka nga nagdala ng requirements. Paano ka makakalabas? Yan ang patakaran So dapat magdala ka para makalabas ka. Tapos wala kang dala ng quarantine pass at ID, tapos magagalit ka kapag hindi pinalabas? Anong klaseng utak yan? Utak bata ka ba? So yan mga tol, dapat sundin nyo kung anong patakaran. Magdala ng quarantine pass at ID nang sagon makalabas ka. Dahil yan ang isa sa patakaran ng quarantine. Kaya sana magbigay aral nyo sa inyo to. Gets nyo ba? So ngayon mga tol, panglima na tayo. Ang panglima natin ay panatilihing may kaalaman sa WHO o WHO. Ano ba ang WHO? World Health Organization. So dapat panatiling may kaalaman ka tungkol sa kanila. Dapat updated ka kung anong mga nangyayari. Ano ang binabalita nila. Hindi ka laging email ng email. Laro-laro ka ng laro Cellphone ka ng cellphone. Wala namang kwenta. Wala namang maibigay na magandang maidulot sa iyo. Kung ako sa iyo, dapat may panatili kang koneksyon
sa WHO o World Health Organization, na sa ganun malaman mo kung anong mga balita tungkol sa virus na ito. Nang sa ganun, kapag halimbawa kumakalat na, alam mo na kung ano ang mga gagawin mo para maiwasan ang virus na ito. Kasi may connection ka sa World Health Organization, alam mo kung ano ang mga dapat gawin. Paano kung email ka ng email, wala namang magandang maidulot sa iyo di ba? May nabigay na magandang maidulot sa iyo ng email? Kung naglaro ka ng mga iba't ibang pub games, o di kaya lagi kang chat ng chat sa girlfriend mo, lagi kang, ano ba naman yan mga tol? O hindi masama na maglaro ng ML kahit anong ginagawa nyo, pero dapat naman balanse, dapat naman may connection kayo sa World Health Organization, nang sa ganon malaman nyo kung ano ang mga balita, kasi yan ang importante yan ang nararapat. Wag nyo ibigay ang lahat ng oras nyo sa walang kwentang bagay. Kaya sana naman maintindihan nyo ang nais kong ibig sabihin, nang sa ganon makatulong sa inyo. Kuha nyo mga tol. So ngayon, pang-anim na tayo. Ang pang-anim natin ay stay at home pag may nararamdaman ka mga sintomas. Anong ginagawa mo pag may nararamdaman ka mga sintomas? Ano nga ba ang mga sintomas ng coronavirus na ito? Ang mga sintomas ng coronavirus na ito ay maaring nilalagnat, sinisipon, inuubo. Yan ang mga sintomas ng virus na ito. Kaya kung ikaw ay nararamdaman ng mga ganyan, tol, sa bahay ka na lang. Huwag ka na gumala. Kaya kapag gumala ka, mahawaan mo ng mga tao doon. Maawa ka naman sa kanila. Imbes malakas ang katawan nila, hinahawaan mo nagkasakit na. Tapos wala pa silang pera pampagamot sa ospital. Nang dahil sa iyo nagkahawa sila, nagkasakit sila, nang dahil sa iyo. Kasi alam mo na may sintomas ka na ng coronavirus, may sintomas ka na sakit na yan, gumala ka pa Imbes na magstay at home ka, mag-home quarantine ka, nang sa ganun maiwasan mo ang mga sintomas na yan, gumala ka pa Sabihin natin nainip ka sa bahay nyo. Hindi naman yan excuses Hindi naman yan excuse, hindi naman yan rason na dapat kang gumala sa maraming tao kahit alam mong na may sintomas ka na ng virus na iyan. Kaya kung ako sa iyo, sa bahay ka na lang. Hintayin mo na mawala na yung mga sintomas sa kakagumala. Yan. Dapat gamitin ang utak natin. Sa ganun. Nasa ganun maagapan natin ang virus na ito. Ano? Naintindihan mo ba tol? Kayo lahat dyan, yung mga makitid ang utak, yung mga matitigas ang utak, sana sundin nyo yan, dahil para lang din sa inyo yan. So yun, pampito, ito ang pampito natin. Ito, basahin nyo. Magpa-check up pag may nararamdamang sintomas. Ikaw, nagpa-check up ka ba? Ano? Gusto mo pa bang mabuhay o gusto mo nang mamatay? Kasi wala kang paki sa sarili mo Kahit may sintomas ka na, hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa pumunta sa pinakamalapit ng barangay nyo, hindi ka pa malapit sa pinakamalapit na ospital nyo, inililihi mo Dapat sabihin mo kapag may naramdam ka mga sintomas ng virus na yan, sabihin mo sa iyong mga bagulang. Nang sa ganun, mapacheck up ka, matiis ka agad kung ikaw ba ay positive o hindi. Huwag mo ilihim tol, para din sa kapakanan mo yan, para sa sarili mo yan. Kaya dapat sabihin mo kung may naramdaman ka mga sintomas, nang sa ganun, maagapan pa yan. Naintindihan mo ba? Kailan mo pa sabihin yung malala na? Ay nako tol, buhay mo yan. Kaya sana pag-ingatan mo. Para naman sa iyo yan Kapag may naramdaman ka mga sintomas, ay huwag ka nang matulog dyan. Bumangon ka na dyan, pumunta sa pinakalapit na ospital nyo at magpa-check up ka. Nang sa ganun malaman mo kung positive ka ba or hindi. Kaya kung positive ka, ay di magamot ka. Kung hindi, edi magpakasaya ka. Diba? Ganun na naman yun. Paano kung hindi ka nagsasalita, tapos positive ka? Ano, mamatay ka na lang bukas? Gusto mo ba yun? Ako tol, gamitin na yung utak natin sa susunod. Kaya sana naman, pag may naramdam ka ng mga sintomas dyan, lumabas ka na, magpa-check up ka na doon. Para malaman mo kung positive ka ba or hindi. Sana magbigay lesson sa iyo to. Yung mga salita ko na sa ganun. Sa ganon, gumising ka na dyan sa kinatutulugan mo para magpa-check kung ikaw ba positive or hindi. So ngayon, pangwalo na tayo. Ang pangwalo natin ay mag-home quarantine pag galing ibang lugar o galing ibang bansa. Tol, galing ka ibang bansa, di ba? Mag-home quarantine ka naman. Huwag kang lalabas ng bahay. Kasi di natin alam kung positive ka or hindi. Oo nga, na-test. Sabihin natin na-test ka, tapos naging negative. Bakit? Sure ba nga negative?
Igagaling ka ng ibang bansa eh. Di ba yan ang patakaran natin ngayon na kapag galing ng ibang bansa, mag-home quarantine within 14 days. Naintindihan mo ba? Kaso ikaw eh, galing ka lang ng ibang lugar, umuwi kasi yung bahay, tapos kinabukasan, gumala ka na sa kapitbahay nyo. Ano klaseng utak yan, tol? Dapat mag-home quarantine ka muna. Nasa ganun, maobserbahan mo yung sarili kung may sintomas ka ba wala. Ha? Gago ka ba, tol? Namasyal ka na eh. Kababago mo lang uwi. Anong klaseng utak ang meron ka? So wag ganyan, tol. Dapat kung ikaw ay galing sa ibang bansa o galing sa ibang lugar, tas umuwi ka sa inyong bahay, maawa ka naman sa mga kapitbahay mo, maawa ka naman sa mga tao dyan. Ha? Wag ka muna lalabas, mag-home quarantine ka muna, kasi yan ang patakaran natin. 14 days. Pag matapos ng 14 days, pag maiksi pa lang yung katawan mo, wala kang sintomas, ay ayun, mamasyal ka na. Pwedeng pwede. Pero kapag bago ka palang uwi, tas kinabukasan, namasyal ka na, ay nako, sarap mong suntukin, tol. Ha? Wala yan, di yan tama. Kaya kung ako sa iyo, tol, payong kaibigan lang, kapag galing ka ng ibang lugar, tas umuwi ka sa inyong bahay, kasi wala ka ng trabaho doon kasi may pandemic, huwag ka munang gagala, tol. Sa bahay ka muna kasi may maraming buhay sa labas eh. Baka mahawaan mo maawa ka naman sa kanila. Yan ang payo ko sa iyo, sana sundin mo. So mga tol, pangsiyam na tayo. Ano ang pangsiyam natin? Ang pangsiyam natin ay maghugas palagi ng mga kamay. Napaka-importante yan, tol, na maghugas ng palagi ng kamay para mapanatili nating malinis. O sabihin mo, may marami kang ginagawa dyan sa bahay nyo, kasi mabait ka. Tapos, syempre, kapag may marami kang ginagawa, madumi yung kamay natin eh. So dapat, pagkatapos mong gumawa ng mga gawain mo, dapat hugasan mo yung mga kamay mo. Kasi hahawak ka naman sa ibang mga tao eh. Siya nga eh, naiinip na ako. Laging humahawak sa akin. Wala pang social distancing, wala pang mask, umuuba pa kahit saan. Tas lagi pa akong hinahawakan. Susunod sa pakinakita, tol, tandaan mo yan. So wag kang hawak ng ibang tao kung marumi naman yung mga kamay. Kasi paano kung may mga virus yung mga kamay mo, hindi mo pa na lagyan ng mga sanitizer, tas nakapagdumi pa, tas humawak ka ng ibang tao, paano na? Kakalat na naman ang virus nang dahil sa iyo. Kaya sana naman, tol, hugasan mo palagi yung mga kamay para panatili mo yung malinis. Para naman sa iyong kapakanan yan eh. Para naman sa iyong sarili. Kapag maghugas ka ng kamay, malusog yung katawan mo. Wala kang virus. Hindi madumi yung kamay mo. Di ba? So kung ako sa iyo, tol, hugasan mo na palagi yung mga kamay mo. Nang sa ganon, kapag humawak ka ng ibang tao dyan, nagpagkamayan ka pa eh. Kumusta? Tapos ang dumi ng kamay mo, paano na? Yung dumi ng kamay mo, lumipat sa ibang tao. Tapos yung ibang tao na hinawakan mo, humawak naman ng ibang tao. Ano na ang dumi? Kumakalat na eh. Paano kung virus na yun sa COVID-19 na yan? Ha? Paano kung dumi na yan ang virus na yan? Kumalat na sa maraming tao. Nang dahil sa iyo, tol. Kaya sana naman, tol, maghugas lang palagi ng kamay, ha? Yan ang payo ko sa iyo, payong kaibigan lang. Maghugas ka palagi ng kamay. So sa wakas, mga tol, pang-10 na tayo. Ito na talaga ang huli. Ang 10 kautosan ng quarantine. Dapat makinig ka dahil panghuli na ito. So ang panghuling patakaran ng quarantine natin ngayon, sa usapang ito, sa video na to, ay sanitize yourself. Ha? Naintindihan mo ba? Sanitize yourself. Ano ba sanitize yourself? Magtanong ka nga. Ipapaliwanag ko sa iyo kung ano sanitize yourself. Ang sanitize yourself ay hindi katulad ng kusara na inilagay sa pinakamainit na tubig para mamatay yung mga dumi, yung mga germs. Hindi katulad yun. Huwag mo ilagay sa sarili mo sa pinakamainit na tubig. Dahil hindi yan ang ibig sabihin ng sanitize yourself. Ang sanitize yourself, ang ibig sabihin ay gumamit ka ng mga pampatay ng germs, pampatay ng virus na yan. Like for example, alcohol. Yan, sanitize yourself. Gumamit ka ng alcohol. Nasa ganun, kung anong mga dumi na meron ka, halimbawa nasa kamay mo, lagyan mo ng alcohol para mawala yung mga dumi na yan. Yan ang ibig sabihin ng sanitize yourself. Ha? Hindi katulad ng kutsara na ilagay sa pinakamainit na tubig. Huwag mong ilabay ang sarili mo doon. Napakabubo mo na. Kung maligo ka ng ininit na tubig, mainit na tubig, bubo mo na. Kaya ang ibig sabihin sa sanitize yourself, payong kaibigan lang sa iyo, tol, sa lahat ng mga nakikinig o makikinig o nanonood. Kaya ikaw, sanitize yourself na. I-sanitize na yung sarili mo. Bakit?
kapag kapag ginamit mo ang patakaran itong sanitize yourself, gumamit ka ng mga sanitizer na pampatay ng germs na yan, ay ba, anong resulta? Edi malinis ang katawan mo, wala kang germs. Kung malinis ang katawan mo, so wala kang germs, di ba? So hindi ka makahawa ng ibang tao. Paano kung madumi ka? Madumi pang kamay mo, inuubo ka pa, sinisipon. Tapos pumunta ka pa sa maraming tao, wala ka pang mask, umuubo ka ba? Ano na yun? Kinakalat mo ang virus kinakalat mo ang dumi sa maraming tao. Kaya kung ako sa'yo, mag-sanitize ka na tol. Para siguradong walang germs, para siguradong walang dumi. Yan ang payo ko sa'yo tol, sanitize yourself. Hindi katulad ng kutsara ha. Intindihin mo na mabuti para maintindihan mo. Sanitize yourself. So yun mga tol, sa lahat ng mga nakikinig, nanonood ng video na ito, tandaan nyo ang 10 katusan ng quarantine na yun. Nang sa ganon, hindi kayo magsisisi sa huli. Dahil para lang naman sa inyo dun ibinigay ko sa inyo yon, ipinapaliwanag ko sa inyo yon, para maunawaan nyo kung ano ang gamit ng mga patakaran na iyon. So sana naman nagbigay aral ito sa inyo, itong video na to, sana nagbigay aral ito sa inyo, kung ano nga ba ang silbi gamit ng mga patakarang iyon. Kaya sana naman ipakalat nyo ang video na ito nang sa ganon may maraming makapanood, may maraming makaalam kung ano nga ba ang halaga ng patakaran na iyon. Nang sa ganon hindi kayo masisisi sa huli. Dahil sinasabi ko sa inyo, hindi madali ang problema na ito. Hindi joke ang virus na ito. Paano kung mahawaan ka? Paano kung lumalayan? Isa lang naman ang buhay mo, di ba? Paano kung mawala yan? May reserba pa ba? Di ba wala na? Kaya dapat ingatan mo ang sarili mo tol. Kaya dapat sundin mo ang patakaran dahil para lang naman sa iyo yan Kapag sinunod mo ang patakaran na iyan, walang problema, walang virus. Kapag lumalabag ka sa batas na iyan, pumunta ka sa public places, tapos hindi mo ginamit, hindi mo ina-apply yung mga patakaran na yan, paano na? Paano kung may maraming virus doon? Di ba nalanghap mo? Nawaan ka? Paano kung may virus ka? Mahagi mo sa iba, kumalat. Yan, napaka-komplikado. Napaka-komplikado. Yan tol. Kaya kung ako sa iyo, kung hindi mo gusto ng problema sa ating bansa, sa ating lipunan, sa ating barangay, sa kinatatayuan mo, sa kinabubuhayan mo, sumunod ka sa patakaran, sumunod ka sa mga sinasabi ko. Yun, ulitin mo hanggang sa una ng video na ito, na sa ganun mas maintindihan mo pa kung ano ang ibig sabihin ko. Na sa ganun maitatak sa utak mo yung 10 patakaran ng quarantine. Kaya yan, isinulot ko at ipaniluwanag ko sa inyo ang 10 patakaran ng quarantine na yan. Sa ganun maitatak sa utak nyo kung ano ang silbi at gamit niyan. Sana ipamahagi nyo sa ibang tao na sa ganun malaman nila kung ano ang silbi ng patakaran na iyan. So maraming salamat po sa inyo tol sa pakikinig. So bago ko tapusin ang video na ito, since nagbago tayo ng mood, diba? Nagbago tayo ng Ingre, so ibalik natin sa normal para bumalik na ang smile ko. Ngayon, sincere mode button, labas. Yan, labas na. So pumili ulit tayo ng mode. Balik natin sa normal. Asan yung normal na yun? O ito, normal. So yan mga tol, yun ang 10 na katusan ng quarantine. So ngayon bumalik na ang mood ko, diba? Masaya na ako, naging akong nakasmile. So sana naman mga tol, yung mga sinasabi ko, huwag nyo isipin na galit ako huwag nyo isipin na disclaimer lang. Huwag nyo isipin na may pinatamaan ako, pinapatamaan ako. Wala. Nais ko lang maipahayag sa inyo kung ano ba talaga ang silbi ng mga patakaran na iyon. Lalo na ang ating bansa ngayon ay naghihirap, nagkaroon ng pandemic dahil sa virus na ito. Kaya sana naman mga tol, huwag matigas ang utak natin, huwag tayong makasarili. Sundin natin ang patakaran niyan dahil para lang naman sa atin yan, di ba? Kaya sana naman tol, nagbigay aral sa iyo ang video na ito. Nang sa ganon, may apply mo ang lahat ng iyong patakaran na iyon. Nang sa ganon, maiwasan mo ang virus at nang sa ganon, hindi ka makapamahagi ng virus. Kung sakali lang tol, hindi mo sinunod ang patakaran na ibinigay ko sa iyo, tas pumunta ka sa maraming tao, hindi mo ina-apply yung mga patakaran na yun, hindi maaaring malanghap mo o makuha mo ang virus na galing sa kanila, di ba? Paano kung ina-apply mo, di ba maiwasan mo, hindi mo malalanghap o makuha ang virus nila, di ba? At paano kung ikaw
sakali positive ka, tapos pumunta ka sa maraming mga tao, tapos hindi mo ina-apply ang mga patakaran iyon, hindi ba na ipamahagi mo ang virus? Imbis na ikaw lang ang dapat gamutin, napakadali lang sana dahil ikaw lang sana ang gamutin. Paano na? Nawaan mo sila eh. Napakamarami nang dapat gamutin ng dahil sa iyo. So, ibig sabihin yan, kapag marami nang dapat gamutin, dapat na marami nang, ano ba yan? Ang bulol ko, sorry. Napakamarami nang dapat gamutin, napakalaking problema na iyan. Imbis na ikaw lang dapat gamutin, madali lang sana yun, dahil ikaw lang. Paano ba yan? Marami na. Kaya tol, mga tol, sa lahat mga nanood nito, sana naman naintindihan nyo ako at sana naman gamitin nyo ang mga patakaran na ibinigay ko sa inyo. 10 yun. Ha? Uulitin ko ito oh. Basahin nyo lang to. Yan. Tapos ito pa. Yan ang 10 kautusan na ipinaliwanag ko sa inyo. Sa ganon, may apply nyo rin yan sa buhay nyo. Kasi lagi ko yung ina-apply ko yan eh, kasi takot talaga ako sa virus. Takot ako mahawaan kasi pambihira, nakakamatay. Sino bang hindi takot mamatay, di ba? So sana man kung ikaw ay takot kang mamatay. Nakakatawa lang. Kung ikaw ay takot kang mamatay, i-apply mo na yan. Nang sa ganun, maiwasan mo ang virus na yan. So mga ka-studio, so yan lang po ang pagtatapos ng video na ito. So sana po kung nagustuhan mo ang video na ito, okay, sana po ay mag-subscribe ka na sa channel ko nang sa ganon laging updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko, na sinisigurado ko na lahat ng mga videos na i-upload ko, mga kasunod na videos na i-upload ko ay sinisigurado ko na may mapupulot ka na namang aral kagaya nito. Okay, sana po ay mag-subscribe ka na sa channel ko at sinisigurado ko naman na hindi ka masisisi kapag nag-subscribe ka sa channel ko, dahil mas lagi kong pinag-isipan kung ano ang mga content na ibibigay ko sa inyo, yung sa ganon may makukuha kayong aral. Kaya stay tuned lang kayo at lagi nyong abangan ang mga sumusunod ko na uploads. Kaya ano pang hinintay mo? Mag-subscribe ka na dyan at i-hit ang notification bell, yung sa ganon maging updated ka sa lahat o sa future ng mga videos ni upload ko. Maraming salamat po at paalam.